Eto mga kababayan, DOJ Secretary Remulla umiyak, nako, at nagmakaawa sa SMNI, nako mga kababayan. Torre may interest sa 10 million reward money. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito dito kay Batang Hamog. Nasa description po ang full video link ng video ito. At syempre mga kababayan, mula sa SMNI, yan mga karibin natin Huwag kalimutang mag-subscribe. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago natin simulan yan mga kababayan, eto, may ika-clarify lang po tayo Kasi magkaiba po yung kanilang statement. Ngayon mga kababayan, kayo po ang gusto kong humusga. Ito po ang magkasalungat na pahayag ni DILG Secretary Abalos at President Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa QOJC siege mga kababayan. Nako, eto. Ang sinabi po ni Secretary Abalos, walang kinalaman maski sino rito. And this is purely a police operation. Nako mga kababayan. Paano ba yan? Ito naman po ang sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. Ano ba ito? Ang instruction ko sa kanila, ibig sabihin mga kababayan, plano niya po ito. Plano po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Itong sabi niya, ang instruction ko sa kanila itong last time. Marami na pala siyang sinabi pero last time Sinabi ko, pagpasok natin, wag na kayong aalis dyan hanggat hanggat makuha natin siya. Si Pastor Apollo Kibuloy po. And that's exactly what they did mga kababayan. Talaga ba? Yun pala ang nangyari mga kababayan. So meaning mga kababayan, may kinalaman po ang ating presidente diyan sa nangyari sa sa QOJC wherein meron pong namatay mga karibyo natin meron pong nadedo, ba? Alam po ng lahat yan, di ba? Ibinalita na meron pong nadedo. Ano ngayon? Ibig sabihin ba may accountable dito ang presidente? Mga kababayan sa nangyari sa QOJC? Di ba mga karibin natin? Kasi siya naman pala yung may utos Inamin niya naman. Dito sinasabi niya, inamin niya po na siya talaga ang may pakana. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaction dyan? I-comment na lang po sa baba. At ito na nga, ang mabuong detalye mga karibin natin. Panoorin na po natin ito. So, ang problema lang kasi, siguro, hindi mo siguro naisipan yun, no? So, ang sa amin lang, nahiya talaga ako sa, sa ISAP. Sorry talaga, kasi hindi ko man sana i-reveal yung about sa ISAP ba? But no? we have to do it. But we have to do it kasi yung narrative nila, grabe, no? Yeah. Iba yung meron na daw bigla silang ultimatum. Kasi natumbok na daw nila. Hello, natumbok ninyo. 15 days na po kayo in dyan, fact, So, ang problema lang kasi, siguro, hindi mo siguro naisipan yun, no? So, ang sa amin lang, nahiya talaga ako sa, sa Siya pa gumastos. Ito'y bago. si Torre, no? meron na daw bigla silang sinungaling. ultimatum. Kasi natumbok na daw nila. Hello, natumbok ninyo. 15 days na po. So mga kababayan, pasensya na paulit-ulit kasi gusto kong iparinig yung yung 15 days. So meaning mga kababayan, kalahating buwan po silang naggalugad, diyan sa QOJC. Di ba? Kalahating buwan. Tapos natumbok. Saan doon? In fact, attorney remember during the Senate hearing after that, si Torre, no, really promised that there would be more diggings. Na kami, tuloy-tuloy kami. In other words, fail talaga yung intel niya. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya. In other words, he wasn't in on it, di ba? In other words, all... Tama po mga kababayan, di ba? After hearing, sinabi po yan ni
General Torre. Ibig sabihin, mga karibin natin, wala silang kamalay-malay doon po sa ginagawang negotiation. Tapos sasabihin nila ngayon, sa kanila dapat i-credit at may ginawa sila dahil doon sa pagsuko. Wag nyo naman pong gawing yung taong bayan, General Torre, Secretary Abalos at President Bongbong Marcos Jr. Diba? Ay sa atin lamang naman, wala nang problema kung sumuko, parehas lang naman yan, di ba? Ang problema lang, mga kababayan, kasi accomplishment na sana di ba? Kaso nagsisinungaling pa. Oh. All of this bumbling heartbeat and that dog and that bunker and all of that failure, all that bumbling things, no? Hindi nila nahanap. After the Senate hearing, ma'am, Yeah. nagpa-interview siya, sabi pa niya, Will, hukayin namin yan, maniwala ka Proud sa na akin. proud pa siya. Hukayin ko yan. Proud na proud siya, attorney. Hukayin ko Yeah. yan. Kaya nga nagtiwala ako doon sa ISAF. Kasi nung nag-usap kami, first pa lang, of course, di ka naman masyado magtiwala, isang beses ni hindi sila nag-mention ng reward. They never talk about Yeah, but the reward. him, No. this police, Torre mentioned it in that interview na At siya when they nagpagawa could ng give it to poster, us, imagine, it's so gross. Nagpagawa pa siya ng poster ni Pastor na may wanted at may reward. At inulit-ulit niya ito at iniinsulto niya dahil mukhang gusto niya na ang mga tao ay masilaw sa pera, kagaya nila. So, siya pa nag-finance, siya pa gumastos, ito'y bago lumusob sila, gumawa pa siya ng kabulastugan at nagparally pa siya. May video siya na nakatayo siya sa entablado at sinasabi niya, akala nyo, kayo lang may rally din ako. Pinasuotan niya pa ng t-shirt at hustisya para sa mga biktima ni Kibuloy. How low can this... hindi to pulis utak kriminal ang nakikita ko sa Eric, kanya. narinig mo yung sinabi ni attorney, no? When he was being interviewed, nung sinabi na sa kanya na nahanap na si Pastor, sinabi niya, baka naman pwedeng ibigay din sa amin yung reward, something yun. like that, no? Lumabas yun. Hindi mo yan maririnig sa AFP. Alam niyo kung bakit. So, ang Alam niyo kung bakit. Nakita So yan mga kababayan, bigyan lang po natin ng reaction yung sinasabi ni Ka Eric, no? Na utak kriminal, nako. May kasabihan nga po dyan, di ba? Ang pulis at mga kriminal, mga kababayan, ay magkano lang yan, parang isa lang po ang nanalalaytay na dugo sa kanila. Di ba? Ang nagkaiba lang naka-uniforme po. Legal po yung sa kabila at illegal naman po yung sa kabila. Di ba? Di ko lang maano yung kompletong mga karibin natin, mga kababayan, no? Yung kompletong phrase ng kasabihan na yan. Kung alam mo yung kasabihan na yan, paki-comment nga mga kababayan para malaman natin. na natin all around us, no? Everybody is for sale. Everybody is for sale. Kitang-kita, mga mukhang pera, mga magnanakaw, wala nang nobility, walang prinsipyo, walang dangal, walang totoong pagmamahal sa bayan. Pero tama si PRRD, no? Pag sundalo, walang price tag yan. O, syempre, may mga corrupt, of course. Pinibisita ngayon ni Speaker Martin, pinibisita niya, at ang dinig namin, totoo ba, Mr. Speaker, na nag-o-offer ka ng billions, di ba? Road projects, Kahit AFP, kinokorrupt mo, may trooping the line pa siya na sumasaludo-saludo na parang siya ang president. Sir, hindi ka pwede magsaludo pag trooping the line, para sa president lang yon. So anyway, yun ang gusto kong i-point out dito, no? Mahalaga yun kung bakit nag-surrender si Pastor sa AFP, kasi alam niya ang puso ng mga sundalo natin. Totoong nagmamahal sa Pilipinas yung mga yan. As if hindi pa kumpleto ang sangkap ng terorismo ni Marcos doon sa malawakan at sistematikong karahasan sa paglabag sa karapatang pantao at mga humanitarian laws provided by the UN conventions na nakapirma ang gobyerno ng Pilipinas, at hindi pa sapat ang kanilang mga paglapastangan sa mga kapwa Pilipino, ang mga sibilyan ito. Nagpalabas pa ngayon ng statement, gusto natin mag-react dito, ang mga lawyers na kasama namin ni Ma'am Lunid dito. Nagpalabas ng statement si DOJ Secretary Remulla na hindi pa daw kumpleto
ang naisagawa nilang operation sa Kingdom of Jesus Christ compound sapagkat mayroon daw dapat i-preserve na mga evidence of the crime like crime of obstruction of justice. Mahilig talaga sila gumawa ng imbentong krimen. Kapag yun ang paiyak-iyak niya na nandito si Pastor, kami nandito ni Pastor, October 2022, nang nahulihan ng droga ang anak niya, tinakasan niya ang mga media sa Padre Paura dahil mga bias. Pumunta sa SMNI at nagpa-interview with me and Pastor Kibuloy at si Ma'am Lorraine dyan bumaba kasi tatlo lang. So nag-giveaway si Ma'am Lorraine. Siya nakaupo sa gitna. Doon ako, dito si Pastor Kibuloy, mga kababayan. October 2022, nagsusumbong siya na hindi pa daw napatunayan ng anak niya na guilty, pero parang guilty na ang pagtrato ng media. Pinaparesign na siya. Ipinagtanggol ka ni Pastor Kibuloy. Anong sabi sa iyo ni Pastor Kibuloy? Ang kasalanan ng ama, hindi pwedeng maging kasalanan ng anak. Ganon din po ang pagtatanggol dito sa tampalasang si Marcos Jr. nang siya'y pinagtanggol namin na kung ano man ang naging karanasan. Even si Normie Suari, yun ang sabi ni Normie Suari, ang kasalanan noon ng tatay, hindi pwedeng ipamana sa kanyang anak. Puro pareho silang balasubas, itong si Marcos at si Rimulya, napapalagiran. Mantakin mo ang anak mo, dahil anak mo na diskarte ka, na hindi pa yan guilty, pero ang mga media, kung magtrato sa akin, pinaparesign ako, guilty na ang anak ko. Ngayon, tapos na ang dilobyo ng mga pulis, dilobyo ng DOJ na naman, ipapapadlock daw niya ang Kingdom of Jesus Christ to preserve the evidence na related sa mga crime na nadiscovery nila. Yan mga kababayan, baka ito na po yung sinasabi ng ilang mga netizens na nagko-comment, no? Na hindi po si Pastor Apollo Kibuloy ang talagang sadya ni Torre dyan. At ngayon ay parang sinisigundahan ni Secretary Boying Rimulya yung hinala ng taong bayan. Ano ba yung hinala? Na hindi nga po si Pastor Apollo Kibuloy ang hinahanap kung di may iba. At sinasabi pa nila, mga kababayan, na maaaring mismong Kingdom of Jesus Christ, yung building, mga kababayan, ang pakay. Ngayon, ipapadlock, mga kababayan. Teka lang, paano nangyari yun, mga kababayan? At sila na nga itong inargabyado, sila pa ngayon itong ipapadlock. Aba, pag pinadlock po yan, mga kababayan, dito natin mapapatunayan yung sinasabi ng ating mga kababayan na hindi talaga si Pastor Apollo Kibuloy, kundi mayroon pong ibang misyon, intensyon, no? Ang mga ito dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Let's get the lawyer's voice. Baka what he meant, no, by the obstruction of justice and yung stealing ng evidence, baka he meant the police because the police covered up that excavation. Are the criminals. Yeah, they're the ones. Maybe that's what he meant. Did he mean that? And he's told, but there's such a thing. No, I was told by our lawyers that yun ang kasalanan ni Torre. Pero sa akin, meron akong more or less ibang view dyan, no? Kasi sa tingin ko, si DOJ Secretary Rimulya, wala naman dun. Si Secretary Abalos, wala naman dun. Sino kaya nagpo-provide sa kanila ng mga information na ganito? Yeah. No? Sino ang may mga first-hand information at binabato nila doon kay DOJ Secretary, doon kay Secretary Abalos, no? Kasi nga po, paano nagkaroon ng scene of the crime, obstruction of justice? Ang tama si Ma'am Lorraine in a way, kasi ang crime doon, ang arrest warrant can never be used as a license na maghukay ka ng eskwelahan ng third person You pa. see my Yun staff? ang crime. How's my hair? This guy doesn't mess Tapos, around. bumbog ka ng They get a tao wicked doon, deal if they buy dakpin a mo, car. maski I'm walang gonna give you masyadong that same dahilan, deal. no? I know you wanna get in this yun one. ang, ano, You do not pero wanna ang miss this. tanong ko dito, sino kayang nagsabi kay Secretary Rimulya ng mga Yeah. ganyan? Yeah. Yun ang hanapin natin kasi yun ang mga siguro questionable characters, no? So yan mga kababayan, sino ang inyong pinaghihinalaan na nag-feed? Or ito,
opinion ko lang mga kababayan ha. Parang itong taong itong pinaghihinalaan nila, parang ang lumalabas nagpapatulong, no? Dito kay Secretary Boying Rimulya na i-cover up yung mga ginawa nilang kalokohan. Diyan po sa Kingdom of Jesus Christ. Diyan po ang opinion ko dyan, mga kababayan. Maaaring, ito, sabihin natin, si General Torre po. Total, yun naman, siya naman talagang may dyan, di ba? May hawak ng mga impormasyon. Sa kanya po lahat, nagre-report. Yung mga pulisan dyan, di ba? Sabihin na po natin, si General Torre, mga kababayan, ay nagpapatulong ngayon kay SOG Boying Rimulya na pagtakpan ang kanilang mga kalokohang ginawa. Dahil nga po, ipapadlock ang Kingdom of Jesus Christ. Pag nagawa po yun, they can cover up. Di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano man pong inyong reaksyon, opinion patungkol sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.